Okay, hello po and welcome sa isa na naman video natin ngayong araw. And for today's video ay pag-usapan lang po natin itong isang video ni Attorney Claire na siguro napag-uusapan na rin natin and napag-uusapan na rin to ni Attorney Libayan noon pa. Okay, so ito yung first video niya ngayong 2024. Okay, na-upload niya to noong January 3. Ang nakalagay dito, Senator Raffy Tulfo, conflict of interest, di nakaw ng pera pero nakaw ng oras, magnanakaw pa rin. Okay, tapos dito sa thumbnail nakalagay, Senator Raffy Tulfo, conflict of interest. Ang issue ay hindi nga nagnanakaw ng pera, pero nagnanakaw naman ng oras ng gobyerno. Magnanakaw pa rin. Okay, kasi nga 'di ba, may mga interviews si Raffy Tulfo kay Julius Babaw at saka kay Richard Haydarian na kinonfirm nga niya na masaya siya na nagagawa niya yung dalawang trabaho na pumasok sa Senado at lumabas pa rin sa RTIA, okay, sa Raffy Tulfo in action. And yun nga, kinonfirm ni Raffy Tulfo na ang schedule niya sa Senado ay Monday to Wednesday. Monday, Tuesday, Wednesday, nasa Senado daw siya. And Thursdays and Fridays ay nasa radyo siya. Ibig sabihin, absent siya sa hearing o sa mga legislation na work pagdating ng Thursdays and Fridays. Pero binabayaran pa rin yan ng gobyerno, binabayaran pa rin siya ng taong bayan para magtrabaho, para sa trabaho niya sa Senado. Pero bakit kaya niya pa rin na pumasok sa RTIA na binabayaran siya ng taong bayan? Okay? And siguro itong video ni Attorney Claire ay kailangan nating malaman at ipahayag sa mga ibang tao na para sa akin hindi tama. Okay? So play natin tong video ni Attorney Claire. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung mga naging admission ni Senator Raffy Tulfo at ang mga records na maaari magsabi na may conflict of interest. Conflict of interest kasi siya ay ibinoto ng taong bayan. Okay? Ang ilan naman ni Raffy Tulfo dahil pinagpapatuloy niya ang paglabas sa RTIA, dahil doon siya nakilala, binoto siya sa service na ginagawa niya sa RTIA. Bakit niya ihihinto kung yun ang gusto ng taong bayan, kaya siya ibinoto sa Senado? Pero kasi nagtatrabaho ka sa kumpanya sa TV5 kaya may conflict of interest. Hindi ka binabayaran ng gobyerno para magtrabaho sa RTIA kasi ang amo mo sa RTIA ay si Manny V. Pangilinan, si MVP ng TV5. Okay, kaya may conflict of interest. Ay ang nagpapasweldo sa iyo sa RTIA ay ang TV5. Okay, kaya may conflict of interest. Kahit nasabihin mong ibinoto ka dyan, mali. Dahil pili lang yung mga taong sabihin mo sa word mo ay tinutulungan, pero kinakalaban mo rin yung gobyerno. Kasi part ka ng gobyerno as a senator Kinakalaban mo yung gobyerno dahil nagtatrabaho ka sa RTIA. Parang ganun, okay? So may conflict of interest. Hindi interest ng gobyerno yung pinapairal mo dyan. So, let's continue. Sa kanyang pagiging senador at sa kanyang pag-host, si vlogger Raffy Tulfo versus Senator Idol Raffy Tulfo. Ang pagpapatuloy ni Senator Raffy Tulfo sa pag-host sa RTIA habang siya ay kasalukuyang senador or public servant ay masasabing may conflict of interest. Ang unang pag-amin ni Senator Raffy Tulfo na ang may-ari ng mga videos na ina-upload sa RTIA ay pag-aari ng RTIA Foundation. RTIA ay pagmamay-ari ni Raffy Tulfo. Okay? At yung mga kinikita ng Raffy Tulfo in action ay napupunta kay Raffy Tulfo. Well, in fact, siguro parang pang tapat lang yun yung kita ng Raffy Tulfo in action para hindi sila mabutasan sa BIR. Kasi nga ang foundation ay zero tax, di ba? Siguro para sa akin, malaki ang kinikita ng YouTube channel ng RTIA, malaki ang kinikita ng Raffy Tulfo in action, pero ito ay nakaregister sa isang foundation, kaya yung mga kinikita ng Raffy Tulfo in action na sobrang laki, may papakita dito din sa video si Attorney Claire na estimated na kinikita ng Raffy Tulfo in action. Sabihin na natin estimated lang, pero malaki pa rin, totoo man o hindi, sigurado ako malaki yan dahil alam din ng mga ibang YouTuber yan na malaki yung kitaan sa YouTube. Okay? Kahit hindi yung eksaktong numbers. Okay? By makikita na lang sa views mo, by millions, sa mga sponsor na lumalabas sa video nyo, malaking kita yan. And yung kitang yon ay napupunta sa RTIA pero sa foundation para hindi siya makuhanan ng tax at pwedeng gastusin ng siguro nga isa yun sa mga pondo ng sa election ni Raffy Tulfo. Siguro it's up to them to confirm. So sigurado nila yan, i-debunk nila yan. Pero malaki ang kinikita nila sa mga content nila ng awayan ng pamilya, mga viral videos, at ang Raffy Tulfo in Action Foundation ay malaki ang kinikita at walang tax dahil nga foundation sila. Alaman natin yan dahil nung ikinasuhan si Attorney Libayan, ang nagkaso sa kanya, ang buong akala natin ay si Raffy Tulfo, pero ang nagkaso sa kanya ay si
ay ang RTIA Foundation. Okay, na sinasabi na ginagamit yung video nila dahil sa pag-feature ni attorney sa mga reaction videos niya. Okay? Channel at FB account na may income ay pag-aari ng RTIA Foundation. Ang RTI Foundation ay pag-aari naman nila. Si Senator Raffy Tulfo bilang President at si Congresswoman Jocelyn naman ay ang Treasurer. Inani naman si Senator Raffy Tulfo yung kanyang setup. Happy naman daw siya. Mondays to Wednesdays, sa Senado siya. Thursdays to Fridays, sa radyo siya. Happy ako sa pagiging isang senador. Nagagawa ko yung gusto ko. Kasi Monday to Wednesday sa Senado, and then Thursday and Friday dito ko sa radyo. Thursday and Friday dito ko sa radyo. Paano ba dapat magtrabaho ang isang public servant? Mondays to Wednesdays lang ba? Naalala niyo si Tito Soto nung senador siya. All these years, senador siya, hindi siya nagpapakita. Or every time na may mga special occasion lang sa Itbulaga ng GMA dati, pag may special occasion lang siya at pumupunta sa Itbulaga sa show para mag-guest, parang nagiging guest na siya, hindi siya nagiging host. Okay, parang pakonsuelo na lang para magawa niya ng tama yung trabaho niya sa Senado. Okay, nakikita naman natin yung mga batas na nagagawa niya, yung mga nasa hearing. Okay, and eventually naging Senate President din siya noong panahon ni former President Duterte. And so, nagagawa niya yung trabaho niya dahil mas nagko-concentrate siya sa Senado, hindi sa pag-host ng Itbulaga. Hindi mo pwedeng sabihin na porket mas maraming araw na nasa Senado ka by being present from Monday to Wednesday, 3 days, mas priority mo yung Senado kesa sa 2 days na nasa RTIA. Kaya hindi mo pwedeng sabihin yun. Kahit na 2 araw lang yan, binabayaran ka pa rin ng mga tao. And dito nga sa video ni Attorney Claire, na may kasabihan tayo, time is money and time is gold. Okay? Bawat oras, minuto na ipupukol mo sa trabaho mo bilang senador ay importante. Hindi yung pipiliin mo lang na Thursday, Friday mag-absent ka sa Senado para lang makatulong, quote and unquote, makatulong sa mga kababayan sa RTIA sa programa mo. Well, in fact, ang tinutulungan mo dyan ay ang kumpanya na TV5. Dahil pagka wala ka mismo sa programa mo, mabababa yung views mo. Pina-prioritize mo yung views mo dahil bumababa. Kaya kailangan mong bumalik at magpakita sa RTIA dahil kung hindi, malulugi ka. Katulad nga ng sinabi ni Chris Tulfo is the key. Kaya kung wala siya sa programa niya, baka malugi. Kaya kailangan gamitin niya yung pangalan niya, Tulfo, para kumita yung sarili niyang programa. Okay? Tulfo is the key sa sarili niyang programa. Dahil kung hindi, kung wala si Raffy Tulfo, sa Raffy Tulfo in action, baksak ang views at walang kita, mahinang kita. Okay? So, ang totoo, ang kasabihang time is gold. Lalong-lalo na kung ang nagbabayad sa'yo ay buwis ng mga taong bayan. Tapos lalabas ka lang dyan sa programa mo. Panginoon Panginoong buhay. So, invite ko lang kayo panoorin niyo itong video ni Attorney Claire Castro sa channel niya. Itong title na Senator Raffy Tulfo, Conflict of Interest. So, bakit nga ba nagagawa ni Raffy Tulfo itong mga ganitong gawain illegal? Okay? Sabihin na natin illegal. Kasi kahit naman yung mga pinagagawa niya, pinagsasabi niya sa Senado pag may hearing ay illegal rin dahil nawawala ang proper decorum at nagmumura. Okay, wag na tayo maglokohan. Pinagmumura yung resource person na imbis na matuto tayo sa mga information na nilalahad ng mga resource person, binabastos. Di ba? So ito, may isa nag-post noong December 30 sa Batas Natin page na isang kabatas natin na pinost niya. Sabi niya, ladies and gentlemen, you are looking at the most powerful man in the nation, overpowering the due process of the law, the legislative, and now the judiciary. Ang padrino, the untouchable. Hashtag. Okay, the untouchable. Si Raffy Tulfo kasi, bakit nga ba siya untouchable? Kahit na sinasayang niya ang oras sa paglabas niya sa RTIA at nag-absent siya sa Senado, wala pa rin masabi ang mga kapwa senador dahil siya ay untouchable. Di ba? At hindi nila matignan, mabusisi yung sa kanya. Pinail sa Senate Electoral Tribunal ba yun? Na ipinail sa kanya ng asawa niya. Hindi pa naman sila asawa pa rin niya si Miss Julie Licop Pearson Tulfo. Siya ang original na Tulfo. Kaya hindi siya mapunan ng mga kapwa niya senador. Hindi siya masagot-sagot ng mga kapwa niya senador. Pero na lang kana Villar at saka kay si Pia Cayetano, hindi niya kaya. Kahit na sabihin natin ang binabangga natin ay isang higante, parang David and Goliath ang labanan dito sa social media. Kahit na ang kalaban natin ay isang higanteng untouchable na powerful, hindi pa rin niya kayang patigilin o patahimikin
ang mga taong nagsasaad ng kanyang ideya ng freedom of expression, na ang inilalahad lang naman namin, inilalahad ko lang din ay ang katotohanan. Okay? Sana marami pa tayong kahit isa-isa nating buksan, kahit na ilang taon, kahit mahaba pa tong laban na to, kahit isang tao lang mabago natin at mabuksan natin ang isip na mali ang ginagawa ni Raffy Tulfo, malaking malaking pagkapanalo na sa atin nun. Okay? Kahit na araw-arawin natin tong mga issue ni Raffy Tulfo para lang masiwalat yung mga kabulastugan niya. Nakala mo kung sinong matulungin, pero bandang huli ang tinutulungan ng mga subscriber niya ay siya na yumaman. At nag-feed yun ng power. Ang tawag na dito sa Italy, sa Italian na language ay potere. The power of everything. Potere. At yun ang kanyang superhero power. Superhero. At ang tanong, superhero nga ba o supervillain power? So yun lang po. Hanggang dito na lamang po ang video natin. So please invite ko lamang po kayo na paki-follow po ako sa Facebook page ko, and paki-subscribe na rin po ako sa YouTube channel ko kung gusto nyong manood na mas marami pang video katulad nito sa internet. At maraming salamat sa mga nanood at sumubaybay dito sa video natin ngayong araw. At ingat po tayong lahat. Ciao, ciao.